Inabasa ng pulisya ang computerized sketch ng 2 sa 6 na suspect sa pagnanakaw sa 2 tindahan ng alahas sa SM Mega Mall noong Sabado. Saksi si Ian Cruz. Ito ang nasaksihan sa loob ng SM Mega Mall bandang alas 7 ng gabi nitong Sabado. Nagtakbuhan palabas si mga shopper matapos umalingaw-ngaw ang ilang putok ng baril mula sa department store ng mall. Ang ibang tao sa mall nagsigawan sa takot. May mga tumakbo papasok sa isang fast food chain na nagsara agad ang roll-up door nito. Maya-maya pa, nagdatingan ang mga pulis at security guard ng mall. Kinordonan nila ang FNC Jewelry Store at ang The Jeweler. Naninakawan matapos pagbabasagin ang mga eskaparate. Sa ngayon, tanging mga litrato mula sa CCTV video pa rin ang inilalabas ng SM Malls. Makikita sa kuwang ito, 6:56 ng gabi nitong Sabado, ang pagpasok ng 6 na suspect sa EDSA entrance ng SM Mega Mall B. Ang isa sa kanila nagtungo sa Ace Hardware sa lower ground level ng mall at bumili ng 2 pipe wrench alas 7:04 ng gabi. Sa kuwang ito, tinukoy ng pulisya ang mga suspect na pawang mga nakaputi. Pero kasama raw nila ang isang ito na naka-checkered shirt. Nanlimas daw ito ng mga alahas matapos basagin na ang mga eskaparate. Sa kuwang ito naman, makikita ang gunman na binubunot mula sa pantalon ang isang baril. Ginawa na siya ng computerized composite sketch at base sa paglalarawan ng mga saksi, 5'5" hanggang 5'6" daw ang taas niya at posibleng hanggang 150 pounds ang timbang. May kapayatan at kayumanggi ang balat at tinatayang 35 hanggang 40 taong gulang. Napunan din ng CCTV ang 2 suspect na pinagpasahan ng liabe tubo at nambasag ng mga estante ng alahas alas 7:26 ng gabi. Ang isa sa kanila na nakabulkap, inilarawang 5'5" hanggang 5'6" din ang taas at hanggang 150 pounds din ang timbang. Pero mas maputi raw ang suspect na ito bagamat may kapayatan din at tinatayang nasa 30 hanggang 35 ang edad. Bagamat may lead na sa kanilang pagkakakilanlan, hindi muna sila pinangalanan habang hinahanap pa. May previous cases sila. We have a check on them and ito nga yung sinasabi ko kanina na may previous involvement din. Sa loob ng 2 minuto mula na isagawa ang pagbabasag ng mga eskaparate, ay nakaalis na ang mga suspect. Tangay ang mahigit 170 piraso ng mga alahas. 1 milyon mahigit siguro. Ilan sa mga palaisipan ngayon? Una, paanong naipasok ng mga suspect ang baril, gayong standard security ang paglalagay ng mga metal detector sa mga entrance at exit ng mall. Isa pa, bagamat agad daw nakapag-responde ang mga pulis, bakit hindi sila agad umanong nakapasok sa mall? Hindi naman literally na hinarang, kundi nung nagpanik kasi yung mga tao, nagtatakbuhan, so they have to close the doors kasi siyempre ang objective naman nila is to prevent losses. Yung guards doon sa entrance, hindi nila alam pa kung saan banda. At kung anong dali ng pagpasok ng mga suspect sa mall ay siya ring dali ng kanilang paglabas. Hindi sila napigilan at nakontain ng mga security guard. Sinamantala raw ng mga suspect ang pagpanik ng mga tao matapos silang magpaputok ng baril. 2 basyerang bala at isang slug na natagpuan sa mall. Tumama ang isang bala sa maliit na estante habang ang isa'y tumama sa kisame. Yung tama ng bala, mababa dito Meaning, parang mayroon siyang target. Hindi lang natin alam kung yung gwardiya, yung gwardiya na nasa entrance ng department store. Pero yung isa, pagpanakot lang. So, pagpanakot lang kasi pinutok niya ng paitaas May nakita ring mga patak ng dugo sa mall na posibleng mula sa sugat ng suspect na dulot ng pagkuha ng alahas sa binasag na eskaparate. Nawala lang daw ang mga patak ng dugo sa exit ng mall kung saan maaaring sumakay na ng getaway vehicle ang mga suspect. Ayon sa SM, patuloy investigasyon sa panloob at nakikipagtulungan daw sila para sa ikahuhuli ng mga suspect. Tiniyak din nila sa publiko na namumuhunan ng SM para tiyakin ang seguridad ng mga mall at customer nito. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.